Doon, yun ang sinasabing doon ang galing, di ba? Oo, doon daw. Nashock ako. Parang ang dami nating hinihintay na sabi na. sumabog. Oo, iwalay na kami. Mga Marites, marami kami latest ngayon. Kaya manda-handa kayo. Marami kaming chika pero kaming uriga. Dahil natin urig. Team Search, Team Trending. Bago lahat, good morning, good afternoon, good evening, good morning night. This is your Dean, Junardo. At ako ang inyong unbettable Professor Ambet Namus. At ang inyong PhD, Rose Garcia. And welcome to Marites University! Uy, si Beshi! Beshi! Si Beshi Jaiho, andyan dyan po, kasama niyo rin po. Biyahe pa lang Beshi siya. Wap! Jaiho! Uy, yung totoong biyahe ha? Biyahe galing Baguio po. Ayun, baka pero paano biyahe walang yan, gulay, walang ano raw. Kasi walang busy. strawberry, walang peanut brittle. Ay, ito. Siraan na lang natin siya rito. Ayan na. Ito na nga po kasiraan ni Jayo. Joke lang po mga Marites. Salamat po muna sa aming 30K plus na subscribe. Wow! Salamat po. Habol na po kami. Wow, may boses na ako. Wow! Thank you for subscribing! Yes, salamat po. Tuloy-tuloy pa rin po. Organic yan ha? Organic Yeah. yan. Tuloy-tuloy pa rin tayo at tuloy-tuloy kayo mag-subscribe dahil ito na po isang linggong chika brought to you by Great Lens Eye Color Plus Shampoo in Hair Color for Men. Napakadali nitong gamitin. Natural and organic ang ingredients dahil ito ay PPD-free and ammonia-free at available din po ito sa tatlong hair color variants na natural black, brown black at dark brown sa halagang 70 pesos lamang. Kaya mga kamarites, check them out sa inyong mga Shopee and Lazada and available din po siya sa mga selected stores nationwide. Yes, so chat na tayo Marites sa mga Saligong Chismis. Unahin na po natin si Coco Martin at Julia Montes, bakasyon sa Italy. Ayan, o pinag-uusapan nga yan. Dahil syempre, bilang parang pag-gift naman sa kumitang 5 breakups and a romance. Yes. Punta-punta sila ng Italy, baka bakasyon. Alam mo na, kasama I've holding been there, hands. Pero tingnan mo, ang pinag-uusapan Diba, kasi sa picture na yan, yung namumutok daw di umano na tingnan mo naman yung tagiliran. Kasi marami na naman ang iintriga dito sa baby Julia natin na baka na naman doon buntis na naman daw. Buntis na naman, pero sabihin na, ano mo nanganak na or ano? Kasi may diba, hindi mo matay-matay. Kasi yan na naman ang pinag-uusapan ng netizen na, ay, ba't ang taba-taba daw? Ganyan, may mga gano'n na naman kayo. Kayo, ang dami nyo talagang nasasabi. Pero syempre, masaya na lang tayo kasi yan sila, latest maligaya talaga. sila sa ganyan nila. Pero sabi ng source ko, hindi raw. Hindi raw Hindi raw preggy ngayon. Hindi pala. So, ano lang yan? Taba lang yan. Baka. Diba? Siguro naman, wala nang iba. Kung hindi preggy, ano pa yun? Diba? Basta kain. Basta maligaya sila. Trinate diba? ang isa't isa kasi diba nung nag-premiere nga, diba? No, di ba nakatago, At di ba? saka di ngayon, happy lang, Happy enjoy lang. lang. Pwede na silang Pelikula. makalabas, Yes. makita. Oo. Ang tagal din kasing Na tinago. Yes. Ngayon, at least, happy-happy. Masaya tayong lahat. Correct. At saka, kung sakaling buntis, ano naman? Correct. ganun So, lang yun. magkano lang kinikita daw ngayon ng Anong huling bilang? Anong pihilugilig? Huling balita ko, nasa 60 million something. Ang huling balita ko naman, parang, last week pa to nearing na sila sa 70M. Okay, Pero that's may good. nagpe-predict na baka daw hanggang 75 to 80. Hopefully, maabot pa yung 100 M. Pero hindi masama na rin yun. Oo naman, sa panahon ngayon, di ba? Walang padding yun, ha? Walang padding. Ngayon, kung magkakaroon pa ng mga, may papalabas pa sa ibang bansa, madadagdagan. Correct. Kaya congratulations para mag-produce pa sila ng maraming mga projects. Yeah, Cornerstone, yung kay Alden na outfit. Ano nga yun? Pati nung kay Coco Myriad. Martin. Myriad. Diba? So, And speaking of Alden Richards, ano itong balita ni Lolit Solis, Ay, oo PhD na may gustong manulot? Manulot ng ano? Sumulot? Gusto Tumulot. Parang ang... Sulutin si Richard? Si Alden daw. Si Alden? Si Alden. Sa GMA.
Di ba, for the longest time naman si Alden ay isang kapuso, isang kapuso at isang sparkle artist. Ngayon na mga Yan ba yan? Ayun yan. Hindi yata ito yun. Hindi yata yan. Nabasa ko rin yun eh. Hindi ito yan. Hindi yan. Iba yan. Para iba to. Parang bago yan. After namin mag-usap. May isa pa. Kasi anyway, ano ang issue dyan na gustong sulutin siya papunta saan? Meron daw gustong-gusto. Ang lakas ng chismis, Salve. Salve, of course. Na sinusulot daw ng isang production si Alden Richards. Base naman sa pagkakabalita ko, mukhang hindi naman siya matatawag na production. Kung hindi network. Ay. May ganon. Parang gusto nila makuha si Alden. Hindi ko na may mention kung anong network to kasi marami naman. Of course, may ABS-CBN, may TV5. Pero wala nang ABS kasi. Kahit na wala, may mga lumilipat pa rin. TV5. Baka net 25 yan. May net 25. Oy, hindi mo masabi, di ba? Parang, yun ang sabi na gusto daw makuha. Gusto daw nila makuha. Pero si Alden nakakontrata. Baka malapit na mag-end. Pero isip-isip din, di ba? Oo naman, Diyos ko. Parang nagtampo sa bigas. At saka nasa kutsyon ka na, no? Oo, di ba? Tama. Yun lang. Kung ano yung pangarapin. Minsan kasi nakakatempt yung mga offer. Pero ang tanong din, kumbaga parang sa starstruck. May staying power ba yung offer na yon? Will it be lasting ba? Yes, kasi nakailang years na rin siya dyan sa GMA, no? Tinanong ko kasi si Nailolit dyan, totoo ba yon yung post mo? Oo, nak, sabi niya. May nakakasagot. Meron daw talaga. Siyempre, alam mo siya, yung Nailolit, pagaling ka. Numero 1 Marites siya, Nailolit. Numero 1 Marites, Okay, sige ko. I doubt, dahil nga kilala natin si Alden. Tingin ko naman pag-iisipan ng todo-todo ni Alden yan. Feeling ko hindi tatanggapin ni Alden. Tingnan natin. Di ba? Parang hindi ka pa sure, parang ano ka, malay mo. Kay Alden. Hindi tatanggapin ni Alden. Oo. Nangako si Alden, so tingnan natin. Okay. Ano na? Sino naman natin yung balita kay Luis de los Reyes? Tanggap na ate o teacher ng mga teen stars? Kala ko naman ito, Prop. Kasi nga, dito sa bago niyang pelikula, na Marita, horror, under si Direk Robin, Binayde ba? Na siya yung nag-direct ng Mary Cherry Chua. Malakas pala yun. Ano nga yun? Mary Cherry Chua, yung pinanood natin. Sabi bawan. Yung horror, diba? Nag 2 weeks pala yun sa mga SM. So, ngayon may bago siyang pelikula na galing din sa urban legend na ang nagbibida si Ren Escanio bilang yung Marita, yun yung stage actress na nagpakamatay. Tapos nagiganti na. Parang based din sa truth. Yung true life. Yung Mary something. Pati ito, based din sa true story na nagaganap sa isang sikat na universidad. So anyway, si... Damit niya, di ba? Si Luis de los Reyes. Babalita tayo. Natatawa siya kasi sabi niya nung araw daw nung nagsimula siya, Teen Star, may show sila sa GMA na Teen Star. Tapos ngayon, Twin Star. Twin whatever. Kasama sila, Bea Binene at Barbie. Basta puro mga baget sila noon. Ngayon, this time, dito sa movie, siya na yung gumaganap na parang teacher, tita-titahan, ate-atehan, dahil lahat, maliban sa kanila ni Renya, lahat puro baguhan, as in mga first-timer. Ngayon lang lumabas sa pelikula. Sabi, anong feeling? Ganun pala talaga yung feeling. Siguro, wala naman akong choice. Tanggapin ko na lang na nasa ganyang estado na rin siya. At masaya siya dahil yun na nga, tinuturing siyang ate-ate ngayon o tita-tita dito mga bagets na ito. Yun lang naman yun. Okay. Diba? Si Luis. Na ano rin sa mga horror. Okay. Nahuli ko napanood dyan sa Deleter Okay. Pa siya? Oo, diba? Yun din. Diyos ko, si Luis ay dating, actually, isa pa rin yan sa pinakagusto kong kalab team ni Alden. May chemistry silang dalawa eh. Yan ba yung may gagamba? Yung may alakdana? Ano yun? Alakdana. Tama. Yun ang parang debut. Nila ni Alden. Ni Alden. Hindi ni Luis, ni Alden. Yun. Okay. Tama naman. Masikat nga lang si Alden. Okay. Top HD Katrina Gray will be 2023 Miss Universe backstage correspondent again. Nakakatuwa
nakakatuwa lang kasi babalik uli siya bilang backstage correspondent. Kasi kung natatandaan nyo, I think last year lang yun, di ba? Yes. Si Catriona ang isa sa sobrang pinuri ng mga netizens, di ba? Dahil sa husay din niya at sa... Meron siyang sinalo kanina ko pa inaalala. Hindi ko maalala meron siyang sinalo na... kapwa bilang niya, host. So, ang ganda lang. Hindi si Olivia Culpo kasi main host yun Hindi. Kaya ang daming pumuri kay Catriona doon. So, this time, tiyak marami din nag-aabang uli kay Catriona kung anong pasabog naman niya ngayon sa El Salvador. Yes. Napatuloy na rumarampa ang si Michelle D. At syempre, good luck Michelle D. We wish na bring home the crown this pero ako time. napanaginipan ko talaga first runner-up. Talagang ganun pa rin ang panaginip ko, no? Talaga todo suporta GMA dyan, ha? Of course! Okay. Happy siya, ha? Habang nakikipag-holding hands. Tapos yakap-yakap. Alam mo yung mga ganon. Proud! Okay, balita naman natin yung Vic Soto and family. Sa Japan, nag-celebrate ng anniversary at ng birthday ni Tali Frog. Yes! Di ba? Kung nabalita natin si Coco Martin at saka si Julia nasa Italy, ito namang mag-asawang ito, sa Japan pala nag-celebrate ng kanilang anniversary. Pangilang anniversary na rin ba nila? 12. 12. Baka magkamali ako. Kalahati ng edad ni Tali. ba? Ha? Hindi kasi yun, hindi. Kasi si Tali nag-6th birthday noong November 6. So, di ba? So, dala-dala. Hindi naman kasi agad-agad din nagpakasal. Nabuntis ang nila, sineselebrate nila, I think yung pagiging sila. Oo nga. So 12 years na yon. Oh, yes. Tapos, double check ilang buwan na siyang buntis. Kasi mukhang ang saya-saya daw. July kasi nung na-announce yata, di ba? July. Ng Bulaga, di ba? Nung July na yon. Pang ilang months na siya noon. Parang 2 months. So, August, sige. Whatever. Do the math. 12 years nga. Yun. So doon sila nag-celebrate sa Japan, ganyan-ganyan. Nag-birthday din doon si Tali. Kaya wala si Vic sa EAT. Sa EAT. So, yun, hindi natin alam. May mga nagpipredict ng mga regalo. Alam mo na, kasi alam mo si Paul, mahilig daw yung manorpresa kay Bossing. Sabi naman, knowing naman si Bossing na kuripot. So, grabe. Knowing daw na si Bossing kuripot, pero may sorpresa naman kay Pauline. Pagdating nila dito or babalitaan tayo. Okay, alam ni Rose siya. Pero grabe 12 years na, nagulat din ako. Ang bilis. Ay, kasi 6 years na si Tali agad eh. Oo nga, pero parang kailan lang. Yan lang. Mabilis talaga ng time. Diba? Sige, happy anniversary. Happy anniversary. Pauline and Bossing. Happy birthday, Tali. Tali, Ibalita naman natin mga Marites, ang tapatang Batang Quiapo at Black Rider. Sino ang tinuhog? Sino ang naging barbecue? Yan. BQ or BR? Ano naman, nangunguna pa rin ang Batang Quiapo in terms of rating. Pero ang maganda... Dalawa yan dalawa What do you mean dalawa? Dalawang agency yata yan. Dalawang nag-rate. Nag-rate. Yung pinost ni Yorme sa kanyang FB account, malakas to para sa Batang. Meron ganun ba? Ayun, based on notam sa kanya. Pero kanina kasi nagtanong ako kung ano na yung talagang rating. Ang binigay sa akin, yung last, tayo ngayon? Thursday? Last Tuesday night, ang rating ng Black Rider... Nung pilot, nung Monday? No, Tuesday. Tuesday na. Ang rating ng Black Rider ay 13. Ang Batang Quiapo naman ay 15. So, kung titingnan mo... Hindi naman malayo. Hindi malayo. Hindi masama. Kasi 2-digit ka agad So, ibig sabihin... may following, lumalaban ang Black Rider. Although, aminado naman talaga sila Ruru at ang halos lahat ng kasama sa Black Rider na hindi naman ganong kadaling tapatan ang isang Coco Martin, di ba? Totoo naman yun. Pero nung pilot tele kasi ito ang nabalita ko, ang love scene ni Ivana Alawi. Yes. Yun talaga ang panaginip lang naman pala. Pero panaginip hindi talagang mag-iinit. Pero alam niyo, ang Batang Quiapo at ang Black Rider, nakita ko, magkahiwalay na araw nga lang, oras, dumalaw sila sa MTRCB, parang courtesy visit. Yan, yung parehong Pero napanood ko, at isa lang masasabi ko, napakaswerte ni Ruru Madrid talaga para ganong kabongga siyang bigyan ng ganong katinding proyekto ng GMA7. Pero kala ko sabihin mo, napakaswerte ni Coco Martin. Bakit? Sa love scene nila ni Ivana. Ang dami nagtatanong. Ang swerte yung unan. Kasi yung naninihimas-himas ni Ivana.
Pero siyempre pinakita si Coco Iniman. Ano yun Pero at may nagkatanong nga, hindi raw ba yun violation? Kasi maaga pa rin sa NTRCB. Kasi may mga nababasa nga ako, ano to, Viva Max? Akala ko violation dahil ginawa ni habang nandun sa kulungan. Akala ko pang tapat ni Coco Martin dahil sa love scene ni Julia at saka ni Alden. Inang tapat naman na yung Coco, Dana. May ganun. Julia at Alden? Doon sa yung movie. Julia Alden. Julia Alden. Okay. Kasi hindi sinabi ni Julia na meron siyang ganung eksena. Pero pinalabas na lang na nanaginip. Ang swerte nga daw yung unan. Kasi yun ang hinihimas-himas. Yun ang inaano-ano ni Ivana. Habang may nakatanghod na 2 bading. Sa panoorin yung panoorin yung pareho. Pero yung Black Rider, ibang klase. Yung John Lucas. Oo, siya yung nag-trending ngayon. Grabe. Internet kay John. Oo. Diba? Tapos yung Rio Loxin. Ay, may Gladys. Kylie Padilla. Nako, kita mo, nanonood ako. Pero alam mo, parang kung titingnan mo, dahil parehong maganda yung ratings nila ngayon, mukhang pumapatok ang action. Yes. Na naman. Sa prime time. Basta i-enjoy nyo mga Marites ang panonood ng 2 show, miski magkatapat. Lipat-lipat siya. Pwede naman na ngayon. Pwede. Diba? Okay mga Marites, ang ating next chika ay brought to you by Amigo Sigurado! Dahil mahalaga nga na nararamdaman ang inyong aruga, kaya naman kahit nasa panig ka pa ng mundo, nandito ang Amigo Sigurado para tulungan ka na ihatid ang iyong pagmamahal sa pamamagitan ng panlasang Pinoy. Kaya mga kamarites, gamitin niyo na po ang promo code na PILCHICA sa inyong Shopee at Lazada shopping cart para naman makuha niyo na ang discount para sa ating Amigo products. I-check out niyo na po ang Amigo sa inyong Shopee at Lazada shopping carts para sigurado na madama nila ang ulam na may halong pagmamahal na galing sa inyo. Heto mga kamarites, pinag-uusapan ngayon. Correct. Andrea Villantes at Daniel Padilla, nagkikita raw ng palihim. Katniel, break na raw nga. Grabe, break na raw nga ba? Ayan. Actually, napanood ko yung podcast ni Mama OG Diaz. I-correct me if I'm wrong. Doon, yun ang sinasabing doon ang galing, di ba? Doon daw. Nashock ako. Nashock ako talaga. Wala nga si DJ Jaiho. Saka ba? Hindi. I'm sure si Jaiho, kasi nakatrabaho niya para yan. Doon nagsimula yan eh. Di ba na? Ako sa'yo. Oo, na bata pa, na si kapatid. Andrea ay nakababatang kapatid ni Daniel. Oo. May crush daw talagang matindi. Pero ito po katulad nga ng disclaimer ni OG Diaz, hindi po ito kumpirmado. Tama naman. Pero sa kabila ng hindi kumpirmado ang balitang ito, talagang pinag-uusapan at nalbubulabog, lalo na ang mundo ng mga Katniel. Yeah, lalo pat sinasabi kasi naman talagang dalawang medyo shocking at negatibo talaga, di ba? Una, yung malaman mo na si Andrea at si Daniel ay nagkikita ng palihim pa. Ng palihim. So parang insinuating na may nagaganap o may something. Yung pangalawa, yung sabihin mo na break na si Katrina at si Daniel. Although yung break na yan, taon-taon ko nang nababalitaan actually yan. Din, oo. Wala namang katotohanan. Hindi ko alam yung bang latest post ni Katrina. Na medyo, nakabikini siya, 2-piece. Kinoconnect din ba to doon? Bakit mag-isa lang siya or what? Pero yung sa break, parang ano pa ako doon? Duda pa ako. Ako hindi ako naniniwala. Pero baka lang may pinagdadaanan din. Baka rin. Yung sa Andrea at Daniel. Ay, hindi ako naniniwala. Naniniwala Ikaw? ka? Ikaw PhD. Wala po ako doon na. Pasensya na. Pero hindi gagawin ni Daniel yan. Hindi. Ay naku, magsalita sila kung gusto nilang maliwanagan. Mga Marites, di ba? Minsan naman hindi na sila nagkahalita pag ganyan Parang, kasi feeling nila, pag nagsalita sila, lalo lang lalaki. Pero feeling ko, lumalaki na talaga to. Kasi matindi na Kasi kung dati hiwalayan lang, ngayon may involved ng isa. Party. Oo, di ba? Kasi itong si Andrea, parang kahit dati pa, napaka-vocal niya sa pagsasabing crush niya si Kuya DJ. DJ niya, oo. Pero wala naman masama magka-crush. Napaka-vocal naman ni Andrea. Actually, di ba? Oo, pagdating sa ganyan. Pagdating sa ganyan na, hindi niya kinakaya.
Pero ito na Pero lang, isang pero ito penya, na no? lang, Dean and Prop, kung sakali mang may katotohanan to, although sabi nga namin, hindi to kumpirmado, kung sakali mang may katotohanan to, diretsahan ko lang sasabihin, hindi maganda para sa imahe lalo ni Andrea. Kasi, oo, hindi pa sila mag-asawa, pero for the longest time, alam nating magjowa sila. Siyempre, ang dating nun talagang umano ka. Nanulot ka. Naninira ka ng relasyon or pumasok ka. Diba? Yan kung ano naman. Pero ako hindi pa ako naniniwala naman sa putong akin. Kasi baka kinukunek-connect lang nito mga matagal na kasi every now and then na lang nababalita ako, nag-break si Catherine at saka si Daniel pag hindi na nagkakasama sa project, may ganito, ganyan. Pero despite everything, matibay ang pagsasama nila kasi di ba, huling balita nga natin na binibigay sa kanila is nagpaplano na nga silang mag-asawa, alam mo yung mag-settle down, ganyan. May mga negosyo silang pinagsasamahan. So kung meron mang problema na which is common naman sa mag-jowa or kahit mag-asawa, pinagdadaanan lang siguro. And kay Andrea, tama ka, parang hindi talaga magandang imahe sa isang gaya ni Andrea. Although marami na sa kanya mga negative na issue, rumor. Pero ito, talagang pag napusto at napatunayang totoo, chararat, wag naman sana. Good luck. Yun na lang. Abangan na lang natin, Marites, Diego, Robert. Pero nakamaloloka ka ang mga peg ni Andrea. Mahilig siya sa matatangkad, moreno. Correct. Diba? Bad boy. Parang bad boy. Nako, Andrea, bebe blight. Grabe. As in, kahit si OG nagkitrending, ang dami nagagalit. Pag nakilala mo si Robert namin dito, maniwala ka, Andrea. Kasi daw hindi daw pala confirm bakit bakit pinupost, bakit binabalita. Ganun po talaga mga kamarites. Siya naman din si OG naman, in all fairness, naririnig lang din naman niya. At sinabi naman yung hindi kumpirmado. Though, pag wala ngang usok, walang apoy, walang whatsoever, may mga ganun diba? Kaya pag medyo may apoy, isip-isip din, baka nga may usok. Ay, pag may usok, isip-isip din, baka nga may apoy. Pero ako, mahal na mahal ko yan si DJ, hindi niyo gagawin yan. Mahal ka kaya? Oo naman! Sabi ka nasabi naman. Oo naman! Oo, kahit si Carla luka-lukahan nung nanay niya. Although ako kasi personally, may narinig na din ako. Parang ang sakit. Noon pa. So, nung lumabas tong issue ngayon, again, hindi yun confirmed. Kasi syempre, may nagsabi sa atin, may sources, may ganyan. Hanggat hindi umaamin, hanggat wala hindi galing sa kanila, syempre lahat yan ay mananatiling parang haka-haka. Ang dami nating ang dami na. Richard, Sarah, tapos yung Pabay. Parang ang dami nating hinihintay na sumabog. Iwalay na kami. Oo nga. Or kami pa rin. Kung kailan magdi-December, no? Oo, diba? Ay. Diba? Pero pangit yung mga ganyan na palihim na nagkikita. No, yun ang hindi maganda dito. Pangit. Hindi yung gawain ni DJ. Yung break parang hindi ko pinaniniwalaan talaga. Sige na nga. Yun. Yun. Ayan si Diego kasi Yan po mga Marites ang ating Chika of the Week brought to you by Amigo Sigurado. Tuloy-tuloy lang tayo mga Marites. PhD, ano naman tong side boobs ni Heart Evangelist? Side boobs. Side boobs. Ayan. Ay, may tattoo siya, no? Dito. sa tattoo. Pero, naging issue yan. Oo, naging issue kasi talagang pinagdebatihan. May boobs man pala siya. Maraming mga nagnega na bakit daw kasi kailangan pang i-post, yung ganyan. Siya ba yung nag-post niyan? Si Heart. Si Heart mismo. Ano yan para kay Heart siguro. It's ano ba? It's an art? Yes, it's a fashion. Maganda. Tsaka, i-archive na eh. in-archive na kasi ang dami ding nanlalait. Tapos, pinagbibintangan siyang nagpagawa ng boobs. Ganyan daw pala pag nagpagawa ng boobs. Kaya sabi ni Heart, I'm sorry. Pero wala daw siyang pinapagawa sa kahit anong part ng body niya. May boobs pala pero hindi siya again sa mga nagpapagawa. It's just that, siguro siya, wala siyang need para magpagawa. True naman. Gundo-gundo, ano? Uy, Beshi, pagdating mo, kausapin mo si Blight, ha? Oo. Kasi DJ. Dami nagtatanong. Okay na, kausapin mo na. Hello? Hello? Okay. Ayan, na natin si Heart. Diyos ko, simpleng bagay. Talagang share, tapos pupunta kay Blight. Hindi ko yan sagutin yun. Kasi tingnan sa akin si DJ eh.
Tingin na tingin sa'yo si DJ. Ako ba, hindi mo kami close, ano? Yan na nga. Okay, sunod naman natin ang balita tungkol sa alamat. Prof, sino itong alamat na to? Uy, maganda yan ha. Sino yan? Alamat, grupo yan na parang itinatag ng ni award-winning director Paul Jason Laksamana. Okay. Ito yung sa Pampanga? May Kapampangan. Halo-halo yan eh. Ang maganda dyan kasi talagang pinapakita nila yung mga iba-ibang kultura ng iba-ibang lugar. Ang mga members dyan, 6. Ito na. Dati silang siyam pero 6 na lang ngayon. Nandiyan dyan si Tomas na taga-Albay, Bicol. Si Alas, Mindanawan, Bisaya. Si Jau, Kapampangan. Si RG, Waray. Si Jo, Tagalog. At si Taneo, Ilocano, Kalinga. Diba? P-pop group daw yan. Although sabi nila, hindi naman kami nakikipag-compete doon sa mga pagwapuhan kagaya ng mga P-pop nga. Mga boy band. Pero sila kasi, ang pinupush nila yung mga traditional nating songs at saka mga dances. Diba? Kaya gano'n sila kaingat sa mga materialis na nang ginagamit. Kasi, diba yung may mga chan-chan sa mga Ilocos, mga ganyan-ganyan. May mga ritual. Yan ang kanilang pinoproject na gusto nilang ipakita daw sa buong mundo. Kaya via concert on December 1 sa New Frontier, mapapanood niyo yan kung mahilig kayo sa ganyan. Parang gusto ko. Kasi, pero sana nga ma-push yan, para manatili naman yung ating mga kultura, tradisyon. So yung mga tunog Bicol, tunog Bisaya, tunog ganyan na pinagsama-sama. Parang gusto ko siyang panoorin tuloy. At saka with Jason Laksamana na bilang award-winning director na magaling, sabi niya, hindi ko pababayaan to kasi para mga anak ko yan. Parang siya nga, yung meron siyang sa Pampanga, alam ko. Yun. Yung baka. Parang pinus niya yun, yung in a way entertainment side. Kapampangan si Paul Jason. Yes. Gaganda ng mga gawa niya. Siya ang director ng na-in-schedule ko dito guesting sila Mateo, ano yun? Penduko. Penduko. Kalok. Mayroon ba sabihin yun? Oo, hindi ko masabi. Kasi nakikita ko nag-aarnis-arnis. Ayun. Okay. Try niyo panoorin mga Marites, kakaibang grupo to. Okay, page diyan naman tong Kim Chiu, kina-stress ang Showtime Production. Ayan nga, masyado na kasing maraming Sa magpasikat kaya na. Oo, masyado nang maraming nai-involve sa linlang. Marami nang nalilinlang. So, habang siguro nag-brainstorming para sa magpasikat ni Kim, itong mga prod daw ang pinag-uusapan at ang nagagalit sila kay Kim bilang si Juliana. Yon. Kaya sabi ni Kim, hoy parang sa It's Showtime tayo, magpasikat to, hindi to linlang. So, ganun ka-involved. Anyway, I think nasa last, 6 episodes na lang yata, or ang linlang. So, malapit na magtapos. Ang huli natin pinanood, 10, ngayon, meron ng 11-12. Ang dami na talagang involved dito sa serye na to. Alam mo, bigla ka tuloy naisip, parang nakakahinayang din nga na hindi siya maipalabas sa free TV. Kasi ang nakaka-access lang ay yung may mga Prime Video. Prime subscription. Yes. Sayang din kasi sobrang ingay niya talaga. Yung episode 11, alam ko nagpakasal na dun si Paulo at saka si Heaven Peralejo O diba, may mga booking-bookingan na doon kung ano. At saka malaki na yung anak ni Paulo doon. Nasabi nila, mas magaling pang umarte kaysa kay Angie. Kasi may panibagong comment na naman si Angie. Angie Salvador. May panibago na naman kasi diba, parang si Kai yata yumaman na nagkaroon ng sariling chuchu-chuchu. Tapos siya yung may pa-isbid-isbid din naman siya doon. Nakita ko. May bago na naman si Angie. May bago na naman tayo pag-uusapan kay Angie sa linlang na yan. Diba? Okay. Ito naman, PhD, Billy at Colleen nagbalik sa It's Showtime. Bali noong Webes ng tanghali. Kasi si Vice naman na nagpasikat, di ba? Yan pala yung sinasabi ni Vice na pasabog. Ang pagbabalik ni Billy Crawford and bilang guest at saka ni Colleen, kasama pa ang kanilang baby boy na si Amari. So nagulat na lang kasi parang di ko naman sabi nag-away, pero nagkaroon ng issue. I guess hindi nagkakausap. Sabi nga ni Vice, sabi daw ni Colleen, parang magbati na nga kayo, parang ganon. So finally,
nag-guess yung tatlo kanina o yung mag-asawa. Sinurpresa ang madlang people. Yes. Habang kumakanta, nakalimutan ko yung song. Ano nga song yun? Habang kumakanta, habang nagpe-perform, biglang lumabas. Oo. Kasi nga, in connection yan dun sa performance ni na nung team Ogie Alcacid, Ann Curtis, at saka si Ryan Bang, na ang tema nila, healing. Tapos sinasabi ni Meme Vice na, ang healing hindi lang sa salita, dapat daw sa gawa din, ganyan-ganyan. So, wala daw siyang naisip na parang may pressure na rin kasi lahat puro excellent ang mga comment na binibigay ng mga judges. Sabi nila, why not yung totoong healing ang ipakita natin dahil baka maka-inspire pa daw sa mga ibang tao na medyo may mga issue pinagdadaanan na magbati na. Kaya kinausap niya, tinawagan niya daw itong si Billy. And then lumabas na. Pero, may segue dyan. PhD at saka Dean. Kasi sabi, bakit si Billy lang yung kanyang in-invite na sa mga nakaalitan niya at may nakaisyon. Dapat daw si Kuya Kim Atienza, inimbita rin niya kung totoo talagang yung healing ang pinag-uusapan niya na pinakapunto ng kanilang performance. Baka naman wag nating pilitin pangunahan. Kasi baka hindi pa time. Or baka naman din talagang hindi naman kinoconsider. Sabi ng mga netizens lang po ito baka naman hindi kinoconsider din ni Meme Vice si Kim Atienza na best friend. Kasi ito, sinabi talaga niya, si Billy, isa sa mga naging best friends daw niya since pumasok siya sa Showtime. At nagkaroon lang ng lamat yung samahan nila. Kaya this time, gusto niyang wholeheartedly and sincerely, pareho silang mag-apologize. So, sorry din si Billy. Diba? Nabasa ko rin yan. Pero yun ang kini-question, bakit si Kuya Kim? May issue ka din. Siguro nga, baka hindi pa time. At saka, mahirap din yun. Baka hindi maging healing. Yun. Diba? Kung pipilitin natin. Baka maging healing. Hindi kasi para maiwasan nito kasi yung issue masyado nga baka ginagamit lang para doon sa production. Totoo din naman. Diba? So maganda. 11:15 hanggang 12 yung show nila. Mag-aabot, pwede pa. Mga TikTok, di ba? 11:30 to nagsisimula sa GNTV. Pinroblema ni Dean. Magkalapit lang naman yan. Tatawid lang yan. Lapit-lapit lang. May problema ko sa Baka naman si Kuya Kim na nag-iintay lang ng demand. Sige, yes. Okay, eto naman from David Licauco at Barbie Portesa. Makikipag-collab sa concert at movie projects with Vice. Yes, yun na nga yan. Kasi di ba nung nagkaroon nga yung team naman ni Karil, kasama ni Karil sila Chang Ami, Katadja. Yung mga sangre na papunta pa dito galing sa Australia si Diana Zubiri. Ang tagal na hindi mo ni Diana. 4 years pa lang. Yung Katadja hindi sangre. Sangre yung lalabas pa lang. Mga sangre sila ng Encantadia. Sila yung original sangre. Bago sina Gladys. Glyza, sorry. Sorry. Nabutan mo na kasi yung sina Glyza. So si San... Wow! Baliktad Noon ako lahat yan. Di ba yung original, si Sunshine, si Karil, si Iza, at saka nga si Diana. So biglang nagkaroon din ng special appearance itong si David bilang si Lulu. Siya yung parang animated character na para sa mga OFW, Lulu. Kaya nagkakaroon nga ng biruan during that time na sabi nila, sige, total, naging special guest ninyo si Lulu. Ikaw naman, Vice. Lulu ang ginawin na pangalan si Lulu. Basta ano lang yun. Basta fictional character ng mga bata na nakakausap nung ano. Tapos sabi, yung kapatid ni Lulu, baka pwede mong gawing sorpresa. Siyempre, alam nila, may patungkol tayo dito kay... Ayoko pangalanan, pero siyempre, si MTRCB chair, di ba, na si Lala, di ba? Pero, hindi ba, kasi si Billing at saka si Kulin lumabas. But anyway, during that time, napag-usapan pala kasi si Barbie tumata yung Hurado. So, ano sila, nag-usap-usap sa backstage na sinasabi nila, gawa tayo ng mga projects, kung hindi man kayo mismo o tayo mismo ang lalabas, kayo mag-invest. Bilang negosyante, alam mo naman mag-encourage din si Vice. Hindi ko alam kung matagal na sila magkaibigan daw ni David Licauco Oo, malamang. Hindi pa sikat si David. Baka nakikita sila sa mga bar, mga gano'n. Oo, nagdi-date sila dati daw. Ay, talaga. Oo, naging ABS yan, di ba? Nung Mr. Chinatown pageant, sumasali itong si David. So, natutuwa si Vice na marami ng may negosyo niya. Iniinganyo na rin si Barbie. Yun. Kaya,
Kung hindi man daw sila magkakasama together. Masusundan pa ba? Ha? Masusundan pa? Sa series hindi, pero magpuproduce. May movie sila. May tsaka meron sila yung Lupang Araw. Look, shot in South Korea. Bukod doon sa movie, meron pa yung series. Ano? Yung Lupang Araw, ano ba yun? Basta may araw. Ay, nilang tumigil, no? Grabe. Patigilin talaga. Balik historical din. Kulang araw. Ay, nilang tumigil. Ano yun? Movie yun dati? Ginawang series. Suzette Doctolero, di ba? Masusundan pa ba? Nag-end na nga, di ba? Maging actor ka lang. Ay, maging sino. Kaya nga, di nagustuhan ni Mario Bautista, no? Ito Mario naman. Yan mo na. Mga negosyo naman pa pinag-uusapan natin dito. Okay. Alam na kung ano gusto nila. Bigay nyo. Di ba? Eto mga PhD, Francis M. at Pia M. Wala. Anong Pia M? Pia Magalona. Kina-claim, di ba? Kilala ko ka sa Pia Arroyo. Magalona. Yun. Ayan, wala ba sa yung NSO, ang marriage. PSA na ngayon. PSA, di ba? Oo. Philippines Statistics Authority. Ito po, ayan may Oo. So, ayan nga, parang alam naman ng lahat ng kwento na biglang may lumitaw, na nagpakilala, ang pangalan ni Abigail Wright, na siya ay nagkaroon ng relasyon kay the late Master Rapper. At nagkaroon daw sila ng anak. Ayun nga, na si Cheska. Then, hanggang sa tumatakbo palang kagawad, natalo. And then after that, biglang lumabas ngayon, noong October 27, dated October 27, mula sa, mukhang totoo Manila. Kasi merong may seal. May seal, galing sa Philippine Civil Statistics Register Authority. General. Nakalagay dito, yung tunay na pangalan ni Francis M. Francis Michael Durango Magalona. Durango Magalona. Yan. Tita Duran yun. Oo, tama, correct. Nanay niya. Who is alleged to have been born on October 4, 1964 in Manila City, Manila to Enrique Gayoso Magalona Jr. and Teresita Rigo Durango does not appear in our national indices of marriages. Ayan, this certification is based on the records of 1945 to 2023. Marriages enrolled in the database as of October 20. Tapos may lagda ni Claire Dennis S. Mapa, PhD, National Statistician and Civil Registrar General, Philippine Statistics Authority. So, yun nga. Teresita Rigo. Ayun, Teresita. Yung si nanay niya. Sino nga yung Tita Duran? Tatay niya, si Pancho Magalona. Tama. Yun. So, yan si nga. Enrique pala pangalan niya. Dahil sa lumabas na to, ang daming katanungan ngayon. So, paano raw ba? Ibig daw ba sabihin hindi talaga kasal sina Pia at saka si Francis M. Dito sa Philippines. Sa Pilipinas. Kasi may ebidensya naman na nagpakasal talaga sila sa Hong Kong. So, ang malaking katanungan din, yung parents niya hindi kasal. Hindi. Si Francis M. ang hindi kasal. Kumbaga, pag tinignan mo, pag chinek mo yung database ng statistic, wala sa listahan ng mga kinasal. Mula nung 1945 to 2023. Si Tita Dora niya, kanina. No. Sinicertify nila na si Francis mula nung 1945, walang ganun lumabas. Na pinanganak noong October 4, sa parents niyang sina Enrique at saka si Teresita ay walang record dito sa... Na may kasal. Oo, na may kasal. Tama. Hindi yung magulang niyang certify siya. Kasi parang lumalabas sa Pilipinas, single si Francis M. hanggang sa mamatay. Kasi walang any record. Kasi pwede rin naman kung ikinasal siya sa, let's say, nagpakasal pala siya sa ibang babae, a-appear yun sa PSA. Lalo pat malinaw dyan from 1945 hanggang 2023. Hindi pa siya pinapanganak. Susugan ko yan kasi doon sa nabasa ko naman ng mga nagtatanggol dito sa alleged kay Abigail Wright na natalo sa eleksyon dyan sa bilang sangguniang barangay Kagawad sa barangay elections. Kasi dami nang baba sa kanya, daming tumitira na ano na nga, ganyan-ganyan, natalo ka na nga, ganyan-ganyan ka pa. Kasi nagsasalita pa siya. Pero may mga nagtatanggol nga na
O ano kasi pinaninindigan niya talaga na never siyang naging kabit kasi nung pumasok daw talaga siya sa eksena, wala na. Yun ang prinami sa kanya. Di umano nung yumaong si Master Rapper. So, nakakagulat lang kasi patay na yung tao. Patay na yun na yung tao. Diba? May ganyan Ito din diba? Sino kaya ang nito? Ang humingi. Saan niya nababas ito? Naglalabasan siya sa social media, sa online. Public document Siyempre, imposible naman si Pia ang nag-request niyan. Diba? So, sino kaya ang nag-request ito para palabasin talaga, ipakita talaga na, ayan. Sa bagong family code ba natin, so parang lumalabas na mga illegitimate children ba itong mga anak nila kagaya ni na Maxine, ni na Pero kasi kasal sila sa Hong Kong. Oo nga kasal sila sa Hong Kong. So hindi mo pa rin pwedeng sabihin na totally hindi sila na-ban ng wedding. Oo, pwede naman. Hindi natin alam. Magkonsultan lang tayo sa abogado. Yun nga ang malaking, actually, hello, Attorney Maggie. Hi, Attorney Maggie. Hi, Attorney Maggie, we miss you! Nag-message ako sa kanya pero hindi na siya nakasagot. Baka naman busy. Kanina nag-hello, pero hindi na nakasagot. Natanong ko nga kung paano ba yon. Kung kasal kayo sa Hong Kong, pero hindi na rehistro sa Pilipinas. Hindi valid ang kasal ninyo sa kabansa. Conflict of laws kasi. Diba? Lalo sa ano na po yan, mga legalities na yan. Kami po ay hindi Pero tama, napatahimikin na. Kasi kung ano man ang intention nitong naglalabas ng mga ganyan. Natalo ka na, di ba? At saka si Pia naman parang ano naman siya di ba dead na lang siya? Oo, tama. Pero yung mga anak kasi, minsan alam mo yun nga yung gusto ko sabihin Kasi minsan ng mga netizens, may tendency tayong mag-overboard. Yes, diba? Lahat na lang gustong anuhin. Parang, pero tingnan din natin yung mga anak ni Francis na kung paano din ba sila? Kumusta din ba sila? Diba? Consultan lang tayo ng abogado para ma-sure tayo sa sasagot natin. Para na rin ng mga marites. Yung mga netizen na nangingialam na ganyan, magdasal na lang po tayo. Diba? Minsan naman baka kayo din may mga tinatago. Hindi naman natin sa gino-glorify or sinusuporta ng mga ganyan. Pero tapos na, kasaysayan na ganyan. At saka si Pia na lang din na makakapagpatunay at makakapagbigay linaw kung gugustuhin niya. Kasi kung titingnan mo, ano pa nga ba yung need para gawin niya yon? At dito naman sa nagkiklaim na kasi may balita, hindi lang isang nagkiklaim ngayon na anak di umano ni Master Rapper. Di patunayan nyo na lang, di ba? Jai? Ano sabi mo? Ganyan na lang. Ganyan at tulog na po ako, Tito. Okay, mga marites, yan po ang ating sa Linggong Chismis mula sa Marites University! Abangan po ninyo ang mga blind items sa Dahu!